Now, let's proceed naman sa accuracy versus precision. So, kapag accuracy, pag sinabi nating accuracy, ibig sabihin, yung nakukuha mong measurement or value ay malapit sa true value. Pag sinabi nating true value, yun yung ine-expect mong outcome niya. So, halimbawa, ang true value mo is 5. So, kunwari, ang nakuha mong value ay nasa 4.99999. So, malapit na sa 5 yun, di ba? O kaya naman, 5.01. So, kapag ganun, yung nakukuha mong value, it means it's accurate. And then, paano naman pag sinabi nating precision? Kapag precision naman, ito naman kung gaano ka-consistent yung kinukuha mong measurement. So, kunwari, ang true value natin ay 5. Pero ang nakukuha mong value, let's say ay 6.01, 6.02, 6.0001. So, di ba, magkakadikit yung value nila. So, kahit malayo siya sa true value, pero magkakalapit yung measurements mo sa isa't isa, pwede nating sabihin na precise yun or mataas yung precision niya. So, magbigay tayo ng example. So, try to pause the video and answer the following question. Okay? So, sa measurement A, sabi, meron ka daw 5.02, 5.03, and 5.01. And then yung true value mo ay 5.00 centimeters. So, dahil 5.00 naman yung centimeters natin and medyo malapit naman yung mga decimal place ng 5.02, 5.03, at 5.01. So, pwede nating sabihin na siya ay both accurate and precise. Accurate siya kasi malapit siya sa 5. Precise siya dahil yung mga value mo ay puro 5. How about this one? Measurement set B. So, meron tayong 4.95, 5.10, at saka 5.20. Eh, ang true value natin ay 5.0. O, di ba? Malayo sila lahat sa 5, and then yung value na nakuha natin, magkakalayo din. So, pwede nating sabihin na ito ay neither. Hindi siya accurate at hindi rin siya precise dahil malayo siya sa true value. Ulitin ko, pag accurate, dapat malapit sa true value. Kapag precise, dapat yung mga value ng mga to magkakalapit. Okay? Next, measurement set C. So, meron tayong 5, meron tayong 5, at meron tayong 5. Tapos, ang true value natin ay 5 centimeters. So, masasabi natin na ito ay very accurate or highly accurate and highly precise. Okay, so magbigay pa tayo ng other example. O kunwari meron kang dart, di ba? Ito yung true value niya. So, kunwari, nandito yung mga value mo. Dito tumama lahat. O, sige nga, i-determine nga natin kung ano yan. So, that would be not accurate, pero precise. Precise siya kasi magkakalapit lang yung value nila. How about this one? Yan. So, masasabi natin na pagka ganito, ito ay accurate, highly accurate, and highly precise. Pero, kunwari, ang bilog mo ay ganyan. Kalat-kalat siya. Oh. So, ibig sabihin, not accurate and not precise.